See, this is why the Philippines needs to go solar. Alright, first off my dudes, what do I mean by solar? So I mean solar energy, which is a type of renewable energy. So ano nga ba yung renewable energy, Tito Oliver? Basically, my dudes, renewable energy or clean energy ay kuryente na galing sa natural sources na madali at constantly napapalitan or nare-replenish. Ang biggest examples nito ay ang solar at wind kasi laging nandiyan yan at hindi sila nauubos. Another example of renewable energy ay ang hydroelectric. And to be honest, my dudes, akala ko dati clean energy ang Pilipinas kasi lagi nila pinapakita sa news at sa TV yung mga hydroelectric dams natin at yung mga wind turbines. But in reality, ang hydropower natin only accounts for 9 to 10% ng ating energy sources. Yung solar at wind at biomass naman only accounts for around 3 to 4% combined. And unfortunately, ang pinakamalaking source natin ng energy is still coal at around 60%. And that is not coal, my dudes. It's actually very warm. Kasi yung emissions na galing dun sa ating mga coal power plants nagko-contribute sa greenhouse gases na nagpapainit sa planeta natin. Now, recent summer ng 2024, naka-experience ang Pilipinas ng napakatinding init. Now, dahil dyan, marami ang napabili at gumagamit na ng air conditioners. As a result, tumaas ang energy consumption natin and with great power comes great babayaran na bill. Pero, hindi lang yan yung problema. This year in Baguio City, specifically kung saan kami nakatira, nagkaroon ng brownouts dahil mas mataas ang energy demand kumpara sa kaya i-supply ng aming power grid. So, kinailangan nila off ang kuryente sa certain areas for a couple of hours para siguro hindi ma-overload yung grid. So, for this reason, I decided to dip my toes sa solar power kasi ito ang relatively mababa ang barrier to entry na renewable energy source. So to start it off, nagsimula ako sa maliit, my dudes. Dito meron tayong mga solar-powered power banks. Which, by the way, my dudes, we are not sponsored ng kahit anong produktong ipapakita ko dito. And this is just for informational purposes. Kaya ako pinapakita itong mga to, my dudes. Anywho, itong una nating power bank is called Solar Power Bank Waterproof 150,000 mAh charger USB power bank with LED light strong flashlight torch power bank. Haba. So this specific one claims to be 150,000 mAh. So kung totoo yung nakasaad sa page nito, kaya nito i-charge ang phone ko up to 50 times. Siguro. Hindi. It only costs 337 pesos. Sa price na yun, baka may finorgo sila na safety features and yung longevity nito, hindi ko pa siya natitest. But you know what? At least may compass tayo dito sa likod para pag di mo mahanap ang araw, boom! Just look for the southwest side and typically, yun ang best orientation to get the most sun. So that right there for me, bawi na yung binayaran kong 337 pesos. So to compare, bumili pa ako ng isa. So this one, my dudes, medyo mas premium siya at around 475 pesos. It already comes with some built-in wires dito sa likod. And meron na rin siyang dual flashlights right there. Very, very nice. So ang ideal use case nitong mga ganito is for camping or road trip. But if you're in a pinch, nawalan ng kuryente and need yung mag-charge, pwedeng-pwede ito basta maaraw sa labas. Now, next product na titignan natin ay itong ating solar-powered outdoor lights. Perfect sa areas na need mo lagyan ng ilaw pero wala kang nakaabang na linya. Tulad ng aming entrance papunta dun sa aming second floor. Na pag ginabi ka, high chance na ma-hold up ako dyan ng multo, nakawin yung salawal ko. Can't have that happen. Anywho, yung setup nito, my dudes, ay madali lang. As you can see, meron siyang mahaba na wire. So, pwede natin i-position itong ating solar panel independently sa ating light. Ang isa pa sa kagandahan nito ay meron siyang remote control. So, pwede mo siyang i-on kahit nasa loob ka ng bahay. Turn it off. Or, pwede mo ring hinaan. Pwede mo rin iset gaano katagal siya naka-on, 3 hours, 5 hours, or 8 hours. At pwede din auto mode. Pero para sa akin, yung pinaka-the best feature nito ay yung tipid sa kuryente. So let's say i-on ko siya ng around 3 hours per night. So that's around 150 watts times 3, 450 watts
per day times 30 days. That's a total of 13,500 watt-hours or 13.5 kilowatt-hours. So let's say 10 pesos per kilowatt-hour ang presyo ng kuryente dun sa lugar natin. So nakatipid ka ng 135 pesos per month dito pa lang sa isang ilaw na ito. So kung tama yung math ko, in 4 months, bawi na yung pinambayad mo dito sa solar light na ito. So itong specific product na nabili ko comes in 2 parts. Meron tayo dito ang ating solar panel and then dito naman ang ating power station, which is basically malaki lang siya na power bank. Ang pinagkaiba lang ay itong ating power station mukha siyang lunchbox at may 16 volt DC input siya na pwede pagsagsakan nitong ating solar panel right here. So at peak energy production, assuming na 100% yung efficiency nito, ay mag-output ito ng 30 watts na mag-charge supposedly nitong ating power station. Which I gotta say, my dudes, that is super useful lalo na kung wala kayong access sa kuryente. Now, itong combo na ito cost me around 3,700 pesos, which medyo mahal siya, pero pag ikukumpara natin siya sa mga power banks na galing sa reputable companies, okay na rin siya. Yun nga lang ito, mas marami siyang features tulad nito. Wait lang. Bam! Also ito, pwede siya pang workout at pang self-defense. So, ayan, mukha siyang kettlebell. 1, 2. Yan, meron pa siyang AC output dito na kaya hanggang 150 watts na appliance. So, kung tatanungin nyo ako, is this worth it para sa akin? Yes. Kahit mag-brown out, basta may araw, alam kong may backup ako, which perfect use case niya ay for emergencies or para sa mga mahilig mag-camping or ang ating mga doomsday preppers out there. Last na product na pag-uusapan natin, ang pinaka-final boss ng solar power, ang full solar setup para sa ating bahay. So ito ang end game ko. And bala ko in the future magpa-install nito. Nagpa-quote ako sa local na installer dito sa Baguio and as of time of the recording, nawala yung grammar ko. As of time of recording, yung minimum expandable hybrid solar power system starts at 1.6 kilowatts and approximately 150 to 180,000 pesos pag gel battery siya. Then para naman sa lithium-ion na battery, it is 230,000 to 250,000 pesos. Now, according sa aking favorite YouTuber na si Madude Slater, yung return of investment ng kanilang pinakabit na solar system is around 5 to 6 years. Meaning, after 5 to 6 years, nabawi mo na yung pinangbayad mo sa solar panel system mo. And from that point on, libre na yung kuryente mo. So it may seem like a long time, pero 5 to 6 years, hindi mo na mamamalayan yun, my dudes. With all that being said, bukod sa makakatipid tayo sa ating bill, madami pang advantages ng renewable energy. Una, less load sa ating power grid, meaning less and less dependent na tayo sa coal and other fossil fuels, which are very unstable sources ng energy because anytime we could run out of coal. So what are we gonna do? Are we gonna rely on other countries? I think that's not a good option kasi kung nakita nyo naman, nagagera lang sa ibang lugar na malayo sa atin, tumaas na agad ang presyo ng langis at coal at dahil dyan, pati na rin ang kuryente natin. So that is why I love renewable energy, specifically yung solar kasi walang may control sa presyo niyan, my dudes. The sun is always here for you. Do not sin zone it. So pa nagsulat ng joke na to? Ako? Okay. Anyway, by going solar, parang na-future-proof mo na ang bahay mo. So, hindi nyo na kailangan mag-alala na baka magmahal ang presyo per kilowatt ng kuryente. And also, architecturally speaking, yung mga solar panels kind of act as a second roof. Parang additional buffer or insulator sila from the sun para ma-reduce yung pumapasok na init sa inyong mga bubong, which by the way, my dudes, white-colored roofs are the way to go para mabawasan yung init na tinatransmit ng ating bubong papasok sa inyong bahay. Anyway, do I think it is worth it to go solar? And my answer, personally, is yes. Kahit magsimula lang muna tayo sa mga maliliit na bagay tulad ng ating solar outdoor lights at itong ating solar lunchbox power bank thingy, I think makakatulong na yun. That being said, pag mas madaming nag-a-adapt ng solar ngayon, mas magkaka-incentive ang mga companies na gawing mas accessible at mas efficient ang mga solar panel systems. So what are we waiting for, my dudes? Let's go solar kahit maliit muna.